Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Para mas paigtingin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral gayong balik-eskwela na ngayong taon, itinaguyod ng MMDA, LTFRB, PNP at mga lokal na pamahalaan ang One-Stop Shop Help Desk. Itinayo ang help desk sa mga paaralan sa Metro Manila kung saan nag-deploy din ang MMDA ng traffic enforcers para maging maayos ang daloy ng trapiko. Matapos ang insidente sa pagpatay sa binatang si Jemboy Baltasar, inusig sa Senado ni Senador Raffy Tulfo, Risa Hontiveros at Bato de la Rosa ang mga pulis na sangkot sa pangyayaring ito. Tunghayan ang buong detalye sa balitang ito. Noong ikadalawang araw ng Agosto, bandang alas 2 ng hapon, ang 17 anyos na binatang si Jemboy Baltasar ay nabaril ng pulis at natagpuang nakalubog na sa ilog ng Navotas ng halos 3 oras. Upang matunton ang dapat managot sa insidenteng ito, inusig sa Senado ang 6 na pulis sa Navotas kaugnay rito. Pinabulaanan din ng mga pulis na si Baltasar ang kanilang target, bagkos isang nagngangalang Reynaldo Bolivar ang kanilang hinahanap sa nasabing operasyon. Dahil dito, kwinestyon ni Senador Raffy Tulfo na naobserbahan nila ang hindi pagkakatugma ng mga naunang pahayag ng mga pulis sa naunang pagdinig. Base naman sa investigasyon, ang mga pulis na akusado sa pagbaril kay Jemboy ay sina Antonio Bugayong, Roberto Balais, Maliban, Nico Esquelon, Edmark Jake Blanco at Benedict Mangada. Pinahayag naman ni Senadora Risa Hontiveros ang malaking pagkakaiba ng target na si Bolivar kay Baltasar kung kaya't kwinestyon muli ang pagsasagawa ng mga pulis sa kanilang operasyon. Umapila din si Senador Bato de la Rosa na protektahan ang naiwang pamilya ni Jemboy upang makaiwas sa iba pang uri ng krimen. Sa kasalukuyan, hindi pa rin tukoy kung sino ang nakabaril kay Jemboy Baltasar, ngunit umaasa ang Senado na mabigyang hustisya ang pagkawala nito sa darating pang pagdinig. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, bigong madaanan ang hindi bababa sa 2 kalsada sa Luzon bunsod ng pagbaha at pagguho ng daanan na dulot ng bagyong Goring. Tinayak naman ng DPWH na nagpadala na umano ito ng mga otoridad upang tugunan ang problema. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Dating pulis na nag-viral sa pagkasa ng baril, sinampahan na ng kaso. Anomalya sa pahayag ng pulisya ukol sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar, siniyasat sa Senado. Senador Raffy Tulfo hiniling na magkaroon ng mas organisadong benepisyo para sa mga media workers. CSC pinangunahan ng pag-amyenda sa bagong Implementing Rules and Regulations sa Philippine Tropical Fabrics Law. PSA inilunsad ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Gilas Pilipinas muling lalaro para sa classification match ng FIBA World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa muling pagbubukas ng mga paaralan kahapon, ika-29 ng Agosto, binisita ni Bising Presidente at Education Secretary Sara Duterte ang 2 paaralan na tinaguriang Last Mile School sa probinsya ng Cebu. Pinangunahan din ni Sara Duterte ang turnover ng 4 na classroom building at school facilities sa Kaluwangan 1 Primary School sa Kaluwangan, Asturias at Melicio Tito Elementary School sa Danao City. Bagamat tila normal na ang mga taong naninilbihan sa sektor ng media ay walang benepisyong natatanggap,
Nagsalita si Senador Raffy Tulfo ukol sa kakulangang nararanasan ng mga ito. Narito ang buong impormasyon ng balita. Dahil sa hangaring magkaroon ng pantay na benepisyo at proteksyon para sa mga manggagawa sa sektor ng media, nagpahayag si Senador Raffy Tulfo na kinakailangan bigyan ng seguridad ang panunungkulan sa kabila ng kanilang pagsisilbi sa bansa. Ayon sa senador, kaya raw madalas ang issue ng pagdikit ng mga tao sa media sa mga politiko ay dahil mas nakakakuha sila rito ng benepisyo. Dagdag pa niya, kinakailangan itong matapos dahil ito'y may posibilidad na magdulot ng katiwalian sa pagbuo ng mga pahayag na kinadadawitan ng mga ito. Nanindigan si Tulfo na nararapat magkaroon ng full-time pay, health benefits, security of tenure at protection benefits sa mga media workers. Sa kasalukuyan, batid ng senador na maraming media workers ang nakakaranas ng walang benepisyo gaya ng holiday pay o sick leave para sa mga tao sa industriya ng media. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa ng press launch ang Philippine Statistics Authority o PSA na naglalayong ilunsad ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries na siyang magsisimula sa ika-4 ng Setyembre. Ang nasabing programa ay naglalayong magkalap ng mga impormasyon at datos hinggil sa sektor ng agrikultura at palaisdaan. Nananawagan ng PSA na makiisa ang mamamayan sa naturang census na siyang makapagbibigay ng batayan ng mga policy maker at stakeholder sa pagsulong ng programa at patakaran sa sosyo-ekonomiko na sektor ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Dating pulis na nag-viral sa pagkasa ng baril, sinampahan na ng kaso. Anomalya sa pahayag ng pulisya ukol sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar, siniyasat sa Senado. Senador Raffy Tulfo hiniling na magkaroon ng mas organisadong benepisyo para sa mga media workers. CSC pinangunahan ang pag-amyenda sa bagong Implementing Rules and Regulations sa Philippine Tropical Fabrics Law. PSA inilunsad ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Gilas Pilipinas muling lalaro para sa classification match ng FIBA World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Matapos mamatay ang nasa 300 baboy sa Palawan, kinumpirma ng DA Bureau of Animal Industry na nagpositibo ang mga ito sa African Swine Fever o ASF. Patuloy namang nagsusumikap ang Provincial Veterinary Office o PBO na maiwasan ang pagkalat nito sa iba't ibang bahagi ng lalawigan, kaya't patuloy ang pagsusuri, blood collection, surveillance at quarantine inspection. Hinikayat naman ni PBO Officer in Charge Dr. Darius Magkukang na agad i-report ang ahensya kung sakaling may maobserbang sintomas ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Ang driver na nag-viral sa isang video dahil sa pagkasanito ng baril sa siklista na napag-alamang dating pulis ay sinampahan na ng kasong alarm and scandal. Alamin natin ang buong balita mula kay Daniza Lopez. Iniulat ng Quezon City Police District o QCPD ang pagsusumite ng reklamong alarm and scandal laban kay Wilfredo Gonzales, ang dating pulis na nag-viral dahil sa pagkakasa ng baril nang kumprontahin ang isang siklista.
Ayon kay QCPD Chief Brigadier General Nicolas Torre III, itinuring na pampublikong krimen ang kaso at mapapalakas pa ito sa pamamagitan ng mga karagdagang ebidensya o patotoo na mga saksi, kaya't hinikayat niya ang publiko kung sakaling may nilalaman sa insidente para mas mapalakas pa ang kaso laban kay Gonzales. Napag-alam din na nasibak si Gonzales sa kanyang posisyon dahil sa grave threats noong Hunyo 2018 kung saan wala na rin siyang lisensya para magbitbit ng baril sa labas ng kanyang tahanan. Ibinunyag ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na may 4 na rehistradong baril si Gonzales kung saan 3 sa mga ito ay nasa otoridad na ng Camp Crame at ang natitirang isa ay hawak ng QCPD. Ipinaliwanag naman ni Torre na kaya't alarm at skandal lamang ang isinampa dahil wala pa umanong video noong insidente na naganap sa 8 ng Agosto. Ukol naman sa mga akusasyon na binigyan umano ng QCPD ng special treatment ang dating pulis, nilinaw ni Torre na ang kanyang mga tauhan ay tinalakay ang sitwasyon sa propesyonal na paraan. Giit ni Torres, ang dating pulis ay may mas mababang ranggo kaysa sa kanya at walang kakayahan impluwensyahan ang kanyang mga desisyon. Dagdag pa ni Torre na hindi niya ilalagay sa alanganin ang kanyang posisyon at reputasyon para sa isang tao na hindi niya kilala. Base naman sa pahayag ni Acorda, nararapat lamang ang desisyon na maghain ng kaso laban kay Gonzales dahil responsibilidad ng pulisya ang masusing pag-iimbestiga at ang pagsampa ng kaso kung kinakailangan. Sa ilalim ng Republic Act 11926 o an act penalizing willful and indiscriminate discharge of firearms, ang parusa para sa alarm at skandal ay may multa na hindi lalampas sa 40,000 pesos at 6 na taong pagkakakulong. Matatandaan ding naglabas ng pahayag si DILG Secretary Benhur Abalos na hindi tinotolerate ng ahensya ang ganitong klase ng karahasan, kaya't kasong kriminal lamang ang nararapat na ipataw upang mapanatili ang mapayapa at maayos na komunidad. Giit pa niya, sakaling hindi naisin magsampa ng kaso ang biktima, maaari pa rin isampa ang kasong kriminal laban dito kung mayroong mga saksi tulad ng taong nag-record ng viral video o iba pang mga nakakita sa pangyayari. Samantala, hinikayat naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang biktimang siklista na makipag-coordinate dahil bibigyan umano nito ng legal assistance ang biktima para proteksyonan siya at ang kanyang pamilya. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Gawa ng matinding pagbabaha sa Western Visayas region, nagpatupad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na agarang ipadala ang 55,000 food packs sa iba't ibang warehouse ng rehiyon. Agad namang pinag-utos ng kalihim ng DSWD na si Rex Gatchalian sa Disaster Response and Management o DRMG na pabilisin ang pagbibigay nito sa probinsya ng Antique, Iloilo, Capiz at Negros Occidental. Sa kasalukuyan, ang DSWD ay naglaan ng 1 bilyon at 9 milyong piso para maibahagi ito sa mga lokal na pamahalaan ng bawat probinsya kung kinakailangan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Dating pulis na nag-viral sa pagkasa ng baril, sinampahan na ng kaso. Anomalya sa pahayag ng pulisya ukol sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar, siniyasat sa Senado. Senador Raffy Tulfo hiniling na magkaroon ng mas organisadong benepisyo para sa mga media workers. CSC pinangunahan ang pag-amyenda sa bagong Implementing Rules and Regulations sa Philippine Tropical Fabrics Law. PSA inilunsad ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Gilas Pilipinas muling lalaro para sa classification match ng FIBA World Cup. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.